Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Ayan, mega love shoutout po sa ating mga ka-action man at mga kakampeng at sa lahat po natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. So muli naman po ako nagbabalik para i-share po sa inyo ang kaganapan o update sa Bagyong Christine na patuloy pa rin na nanalasa sa lugar ng Kabikulan at Eastern Samar at maging sa ibang mga kalugaran, maging dito sa area namin is wala na din po tigil ang pag-ulan po mga ka-action. Pero tulong-tulong na rin po ang Kongreso at kinansila nga ang kanilang hearing dahil tutulong muna sila sa ating mga kababayan na nasasalanta ngayon ng Bagyong Christine ho mga ka-action. So dito nga po sa kalugaran ng Camarines Norte, no, ang ibang lugar po dyan ay isolated muna kasi yan po ang nakikita nyo, grabe po ang baha na mistulang parang dagat na ho mga ka-action. So makibalita ho tayo sa UNTV. Ayan, courtesy po sa video nyo ma'am and sir. Ayan, please allow me to use for informative purposes only. Maraming salamat po. Ito po, panoorin po muna natin mga ka-action ng PDR at TV dito sa Norte at nitigas na nila na manatili ang ilang mga barangay dito sa Camarines Norte na hanggang ngayon ay isolated pa rin dahil sa taas ng tubig baha unsod na ng malakas na pagkulan na dalan itong Bagyong Christine dito sa probinsya ng Norte. Bagamat tumigil na ang pagkulan sa probinsya ng Camarines Norte sa ng Bagyong Christine, hanggang ngayon ay isolated pa rin ang ilang mga lugar sa Camarines Norte dahil taas pa rin ang tubig. Yung mga lugar dito ay mga coastal barangay sa bayan ng Gantele, gaya ng barangay Buao, Tarong, Kulate at Lalawigan. Dito na mga ka-action pasensya nyo po ha, medyo maingay po ang ano natin kasi pumapatak po ang ulan sa bubong ng bahay. Ayan po ha, pasensya na po, medyo maingay ho mga ka-action. Okay, thank you so much. naman sa bayan ng Binso dahil hindi pa rin narating ng mga otoridad ang barangay Mangkayo, Ginabutan, Buayhan at Mupilihan. Kaya naman ang ilang mga residente dito ay humingi ng tulong kahit sila makahapon ay ang ilan sa kanila ay hindi pa kumakain. Ang iba naman dito ay naman sa ilang mga residente, tubig lang ang kanilang iniinom para kahit paano ay maibusan ang kanilang buto. Dito sa barangay, grabe talaga, wasak na wasak talaga ang mga bahay, Kawawa naman, hindi sila siguro makapagluto kasi baha nga po, saan sila pwedeng magluto, wala ding kuryente, di ba? Kung makikita yung sitwasyon ng bahay na yan, grabe, giba talaga mga ka-action, Grabe talaga ang dulot ng Bagyong Christine mga ka-action. Diyos ko po, sana umalis ka na. Hindi ka namin kailangan na dito. Tama na po yung iniwang mong kasakit dyan sa aming mga kababayan sa Bicol. Barangay Mangkayo, kung saan tayo narinig ngayon, ay ang problema ng mga tao dito ay kahit mayroon silang lulutuin ay hindi sila makapagluto dahil sa lahat ang kanilang gamit ay inalog na ng baka. Mayroon naman silang lulutuin daw mga ka-action, baka hindi nyo masyado marinig. Mayroon naman daw silang lulutuin kaso hindi daw sila makapagluto, gawa na ang mga gamit daw nila ay inanod na ng baha. At saka ano dyan, pahirapan ang tubig dyan mga ka-action, pahirapan. Kasi baha na yan diba, pahirapan po dyan. Pero hindi naman tumitigil nandyan na po ang ating mga ang mga ayuda galing sa gobyerno, galing sa DSWD, Ayan po, marami po yung napanood natin kanina. Mamaya i-share po natin sa live natin na sa ganun malaman ng mga DDS na gumalaw po ang Administrasyong Marcos. Baka sabihin naman kasi nila nagtutulog-tulugan lang. Ganun talaga mga mindset niya ng mga DDS. Okay, tuloy po natin ha. Medyo maingay po mga ka-action kasi medyo malakas na po ang ulan dito sa area namin ha. Ayan, ingat-ingat po. Naman ng ilang mga residente rito sa barangay Mangkayo kung paano sila nakaligtas sa dumaan na bagyo. Samantala, kanina bago tayo umayon dito, nakarating natin kaya Camarines Norte
magdala ng ayuda o ng galing ng mga tao dito. At makikita pa natin ang sitwasyon dito sila at sa mga bandang pako kung makikita natin ay talagang masasabi natin na hindi pa talaga mararating ito ng kahit sa sino na basta makakarating dito kung hindi marunong lumangoy ang ginagawa ng mga residente kami dito para makabili ng pagkakas. Inutos sa nila yung isang kasamaan nila na pumunta din sa bayan para lamang makatawid dito sa may bandang likuran mo. Oh, grabe oh, nagsasagbuwad na oh. Grabe oh, malalim na talaga yan kasi oh, nagbangka na ang mga kababayan natin oh, kawawa naman. Oh, nagmistulang dagat na talaga mga ka-action. Ay, Diyos ko po. Silang naman ay ang ginagawa, sumasakay sila ng bangka. Kaya lang sa ngayon, malakas ang hangin dito, kaya yung ginagawa ng mga tao ay nagpipilis na lang na ito mula dun sa may kalsada, papasok dito sa barangay Mangkayo. Halos nasa 500 meters din kasi yung layo ito. At dito naman sa may bandang kanan ko, makikita nyo ay yan, may mga lubog pa rin tayong mga kabahayan dito na hanggang sa ngayon, ang mga residente ay talagang humihingi na ng tulong at ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Ella. So, yan po mga ka-action, no? Ang latest update po sa lugar ng Camarines Norte po. Ang ibang lugar po is isolated na kasi nga binabaha po ang ibang mga barangays, no? So sana po sa ating mga kababayan dyan, mag-ingat po kayo, no? At sana mahatira na po kayo ng tulong magmula sa gobyerno at sa mga non-government organization, particular po sa programa ni Attorney Leni Robredo at sa iba pang mga non-government organization. Ayan, maraming salamat po sa inyo, no? So, yan po mga ka-action ang kaganapan ngayon, no? Hindi pa ayon sa balita kasi ang bagyong Christine is baka tomorrow pa o tomorrow or bukas pa aalis sa ating Philippine responsibility ho mga ka-action. Abangan po natin ang weather forecast ho mga ka-action, no? So yan lang po muna mga ka-action ng update ngayon. Sinare ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day.